Hello guys, ngayon pag-uusapan natin bakit mahalaga na huwag palitan ang niche sa YouTube agad-agad. Kasi maraming gumagawa talaga nun, kagaya ko, ginagawa ko rin yun. Siguro nakailang palit na ako ng niche sa sa YouTube. Kasi nung unang niche ko, related siya sa mga topic sa pinag-aralan ko. Kasi nag-graduate ako ng nursing tsaka emergency medical technician. So, nagpalit ako ng related naman sa pagpapapayat. Kasi medyo malapit lang naman doon sa niche ko yun. All about medical, di ba? So, parang inaral ko rin siya na mas maganda na magpalit kayo ng, kung magpapalit man kayo ng niche kasi hindi naman pumapatok kasi sa dami nga naman talaga ng mga doktor na gumagawa ng niche all about sa health. So, ano bang panama ko, di ba? So, parang hindi ko na masyadong kinereer yung pagpapalit ng niche na, ipagpatuloy yung niche ko na related sa medical kasi maraming doktor na mas marami ang mag-subscribe tsaka hindi ako masyadong mapapansin. So ngayon, na-realize ko na mas maganda pala yung tungkol sa loto kasi meron ako isang kaibigan na effective talaga yung mga numbers na mga binibigay niya, lumalabas talaga sa loto. So, naisip ko na parang yun na lang yung maging niche ko all about sa loto. Medyo malayo nga lang talaga dun sa niche ko tungkol sa medical, pero naiisip ko yung mga datihang mga subscriber ko siguro naman may mga interesado rin related sa loto. So, yun yung naiisip ko na maging niche kong bago ngayon, yung updated ng kung kailan ba yung paglabas kung ano ba yung mga lumalabas na nanalo sa loto, mga ganun, at saka yung mga numbers na pwede kong ibigay na swerte ngayong linggong ito or next week. So, possible naman siguro na meron din talagang gugustuhin na manood. So, nakita ko talagang nag-viral din siya. Pero marami nga nagsasabi na ibang mga content creator na pangit daw yung nagpapalit ng niche. So ngayon, hindi ko pa pinapalitan yung pangalan ko siya dito sa YouTube channel ko. Pansamantala, lagi ako nag-explain related sa medical. Marami din naman naniniwala na ganito. Kasi ako hindi naman ako nagbibigay ng gamot. Yung advice ko is, reminder lang naman kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga tamang gawin kapag may sakit kayong ganito. So, ganun yung kadalasan kong ibinibigay at saka yung mga herbal meds yan, mga herbal na pwede yung normal na tao magbigay. Marami ngayon nagsusubok na pumasok sa pag-YouTube kasi sa akin kasi hindi naman sabing career talaga kasi may trabaho ko, virtual assistant naman ako, medical virtual assistant. Parang sideline ko na lang to kasi para malay nyo, swertehin, di ba? Kaya sa mga baguhan pa lang dyan na nanonood sa akin, please subscribe. Malaking tulong po yan sa akin. At para maipagpapatuloy ko, isa rin na reason kung bakit na gusto ko pumasok sa pagbablog. Kasi mas makakasama ko ng mahaba yung mga anak ko na hindi ko kailangang umalis para magtrabaho sa malayo. Kahit may kakayanan naman ako magtrabaho. Gusto ko lagi kong katabi yung mga anak ko kasi parehas sila mga babae. So mas naisip ko na laging kasama ko sila kung mag-work ako from home. So hindi naman din problema sana sa pera kasi syempre engineer yung mister ko, may maganda rin namang trabaho. Pero mas naiisip ko, natulungan ko siya para makamit yung mga kailangan namin sa buhay. Lalo na mga babae, mga anak ko, medyo mataas yung yung cost of living. So ngayon sisimulan natin, mahalaga na huwag agad-agad magpalit ng niche sa YouTube dahil nalilito ang algorithm pati ang audience mo kapag iba-iba yung content mo lagi. So, yan, mahihirapan si YouTube kapag nagpalit kayo ng niche kaagad, lalo na kapag hindi related yung ipinalit ninyo doon sa bago ninyong niche ngayon. Halimbawa, yung content ko, kagaya ko, loto. Yan, ngayon, content ko, loto, bukas, love quote. Agad. Yan naman yung, ipapaliwanag ko lang hindi kayo basta yung magpapalit kayo araw-araw ng niche kasi syempre ito trending ganun. Dapat hanapin nyo rin yung niche na related talaga doon sa topic ninyo. So, yan. Halimbawa, ngayon, yan nga, loto content, tapos bukas love quote agad. Sunod, gaming naman, tapos sunod, magbablog ka na naman ng sarili mo. Malilito talaga yung algorithm kung paano niya ipapakalat yung video mo sa tamang tao. So, dapat, kapag kayo magpapalit ng niche, bigyan nyo naman ng long time na kahit paano merong ding pagitan bago kayo magpalit ng bago ninyong niche para hindi mahirapan yung algorithm ninyo kung saan ba talaga kayo ilalagay. So, yan. Mahirap din talagang gumawa ng bagong content ngayon. Kaya, sa dami din kasi talaga ng mga bagong content creator, hindi na tayo halos mapapansin dahil marami na nga talaga. Tulad nga ng sinabi ko, maraming content creator sa panahon ngayon, maraming ka-competition.
Ang kalaban nyo lang naman, hindi si algorithm ni YouTube. Ang kalaban ninyo is yung, piliin ninyo yung niche na dapat talaga sa inyo, tsaka huwag kayo mananawa. Kagaya ko ako, doon sa kabilang YouTube channel ko, biglang may nag-viral na isang video. Na hindi ko ina-expect, nag-viral talaga siya. Tapos nagulat na lang ako, ang dami nagko-comment, tapos likes, tapos doon dumami kaagad yung subscriber ko. At yung mali ko lang na ginawa. Kaya nga nagpapatuloy ako ng bagong bagong channel kasi ang mali ko doon, hindi ko pinagpatuloy. So, hindi naman din lahat nag-subscribe kasi nawala ako sa channel na yun. Na hindi ko alam nag-viral pala siya. So, pinaghirapan ko rin siya ng ilang linggo, ilang buwan. Matagal din talaga ako nagpakahirap para dumami yung ano niya, yung subscriber niya. Pero nawalan ako ng pag-asa kasi mas nag-focus ako kay Facebook. Ngayon sa Facebook naman, meron akong 25,000 followers. So, next topic ko naman si Facebook. Kung paano ko nakuha yun ng siguro mga 2 months lang, bigla ako nag-viral. Tapos, wala lang, nagpapasexy lang ako sa mga pictures ko. Tapos, nagpapaganda-ganda lang ako. So, parang yun yung mga pumupunta ako sa iba't ibang lugar. Tapos, na-view doon sa account ko na yun. Ngayon, napabayaan ko din yun. Hindi ko kasi parang trip ko lang talaga na mag-content. Ang mali ko lang, malaki pa lang kinikita kay Facebook din. Nahayaan ko lang ngayon, binubuhay ko na naman siya ulit. Kasi nakita ko yung iba, kumikita sila kaya na nila magpatayo ng bahay dahil lang sa pagko-content sa Facebook. Tapos, may nagsabi sa akin na isang content creator ipagpatuloy ko kasi sayang naman yung sinimulan ko. At saka darating yung time, baka yan yung tutulong sa akin para hindi ako mahirapan. Para sa amin, sa buhay namin. So, yan. Wala naman din kasi kami ibang aasahan kundi kami lang. Parang ako kasi nung time na yun, na-stuck ako sa bahay. Kasi yung mga anak ko is maliit pa, bagong panganak lang ako. Mas naisip ko na mag-content dahil, wala lang, trip ko lang. Kasi naman sa maglakwatsa ako, may iwanan ko yung baby ko. So, mas naisip ko na mag-content lang ng mag-content related sa medical. Tapos, yun na. Ngayon, nasa 400 plus na yung video ko na related sa medical dito sa YouTube channel ko. Sa mga interested, subscribe nyo lang ako. Paulit-ulit na, subscribe, tsaka i-hit ng notification bell. So yan guys, mas maganda kung consistent ka muna kahit isang niche lang sa loob ng ilang buwan. Para makilala ka ng audience, mabuo yung loyal viewers, mas maintindihan ng algorithm content mo, mas mabilis tumaas ang watch time at subscribers mo. Yan. Kaya lagi ninyong tatandaan, kahit sabihin na, ano ka, paminsan-minsan ka lang sa isang linggo, ang importante meron ka na-upload. Ako kasi, nasasayangan ako nung nauna kong account, hindi ko na-expect na tataas siya ng ganun. Tapos tumaas yung views, tumaas yung subscriber. Pero hindi ko na siya na-update. Ang ginagawa ko lang, yung galing sa Facebook ko, ina-upload ko rin sa YouTube ko. So, parang active siya. So, active yung account ko na yun. Kaya dumami yung subscriber niya. Dumami rin yung, yung views niya. Hindi ko lang naituloy kasi hindi ko pinapansin. Yan, lagi niyong papansinin. Huwag ninyong iiwanan yung YouTube nyo. Bigla yan sumisikat. Tapos, lagi kayong magre-reply dun sa mga comment. Kagaya niyan sa akin, may nag-viral na isang video. Mali ko talaga yun eh. Nagkamali talaga ako kasi ang ginawa ko, hindi ko siya binview ng siguro 3 buwan. 3 buwan lang. Hindi ko siya binview kasi nag-focus ako sa Facebook kasi nakikita ko mas malaki yung views ko doon sa Facebook, mas mabilis magparami ng followers. So yan, hindi ko siya tinignan. Nasa 500 plus na yung comment. Hindi ako nag-reply sa mga comment nila. So parang hindi lahat nag-subscribe sa akin. Ngayon, may kaibigan ako, yung sinabi ko kanina, may kaibigan ako na content creator. Bakit mo iniwanan, sayang? Kasi mas maganda ipagpatuloy yung pagiging content creator sa YouTube. Bukod sa mas malaki ang kita, ay mas makikita mo yung sarili mo pagdating ng time na nagka-edad ka na kasi hindi naman nawawala sa YouTube. So parang yun lang naman yung purpose ko eh. Gusto ko lang naman mag-content lang dahil naboboring ako noon. Dahil wala nga akong kasama, nag-aalaga ako ng bata, wala akong yaya. So tuwing tulog yung mga anak ko kaysa mag-isip ako ng problema, parang content lang ako ng content hanggang nag-viral at napabayaan ko. So, ngayon, gumagawa ako nito. Ito nga, tulad nga sinabi ko, gumawa ako ng bago kong content. Kasi sabi ko, pwede pala, kahit pala, small YouTuber lang ako, pwede pala ako mag-viral. Kaya doon ako natuwa. Kapag established ka na, saka ka pwedeng dadagdag ng related content. Halimbawa, kagaya sa akin, Lotto niche, yan. Pwede kong idagdag yung lucky number stories, manifestation, PCSO updates, winning reactions, tips sa pagtaya. Basta yung related sa content ninyo. Halimbawa, nagluluto kayo, yung mga reactions ng mga kumakain, mga ganyan. Hindi naman masama na magpalit ng niche, pero wag yung agad-agad para malaman ninyo. Kasi kagaya ko ako, nagpalit ako ng niche, pero tuloy-tuloy yung pagtaas ng subscriber ko kasi inaalam ko muna bago ako magpalit ng niche kung ano yung trending ngayon. So, isa sa mga nakita ko yung
tungkol sa pagtaya sa loto. Kasi sarami nang tumataya sa loto sa mga nananalo ngayon. At meron din ako isang naging tao na pinagkukunan ng number na swerte talaga. So, hindi ko rin maano kasi malay mo swertehin din, di masaya ako para sa kanila. Ang mahirap lang, hindi ako tumataya sa loto sa ngayon. Kasi ang mahal dolyar Ngayon, ang pinaka-the best ngayon ang gagawin ninyo guys, kapag magpapalit kayo ng niche, pag-isipan nyo muna yung related sa content ninyo, kasi para hindi malito si algorithm ni YouTube sa audience ninyo. Kasi kapag nalito yan, hindi na kayo mapapansin ni algorithm ni YouTube. Tapos magkakaproblema kayo, minsan wala nang views yung mga videos nyo. Nangyari na rin to sa akin guys, nangyari na rin to sa akin yung wala na talaga, kahit nag-post ako ng inagwatan ko na kasi dati araw-araw ako nagpo-post. Inagwatan ko na hindi na ako nagpo-post ng isang beses sa isang araw. Ay, hindi, minsan nakaka 5 times ako sa isang araw, pero short form video lang. Ngayon, inagwatan ko na, kasi iniisip ko na baka bumalik yung mga audience ko, maabot ng 10,000, ganon. Wala na. Lalo na kapag yung nasayang ninyo yun, gaya sa akin doon sa kabilang account ko. Nasayang ko talaga yun Talagang pinagbigyan ako ni YouTube na akala ko wala ng pag-asa, pero meron pala. Ang problema ko, hindi ko siya binantayan kung kailan siya bibira na papataasin yung views ko sa YouTube tsaka subscriber ko. Hindi ko siya napansin agad, kaya dapat kayo kapag gumagawa kayo ng YouTube channel, huwag din kayo delete ng mga old videos kasi nag-viral sa akin old videos ko na in-upload ko 5 months ago. So yun, bigla siyang nag-viral. Ang dami nagko-comment. Hanggang sa nahawa ng ibang post ko, dumami na rin. Nung nasa 500 plus na, hindi ko na alam. Sayang. Isa pang dahilan guys, ito yung isa sa mga dahilan kapag may subscriber na nagsusubscribe dahil gusto nila ang isang topic mo, tapos biglang iba yung content na madalas hindi sila nanonood. Kapag hindi nanonood ang subscriber mo, iniisip ni YouTube na hindi engaging ang video mo. Kaya mas konti ang inire-recommenda nito. So yan guys. Mas maganda hindi kayo basta-basta magpapalit ng niche, lalo na kapag nagte-trending na kayo. Dumadami na yung subscriber, yung ninyo, yung views ninyo. Diyan kasi nag-uumpisa yan sa views muna hanggang sa mag-subscribe na sila kasi nagugustuhan nila yung content mo. May iba kasi nagpapalit bigla ng content kasi masyado sila nag-iisip na mas tumaas yung nila, yung YouTube channel nila, yung masyado silang advanced. Kahit nandun pinapakita na ni YouTube yung videos mo sa iba, unti-unti ka nang nakikilala, tapos bigla ka magpapalit ng niche. Yan guys, yung lagi ninyong babantayan. Kahit 100 views lang sa unang pag-upload mo, okay lang yun kasi kinabukasan makikita mo yun, biglang tataas yun. Kaya huwag ninyo basta-basta palitan yung niche ninyo, lalo na kapag hindi kayo sigurado sa ipapalit ninyo at hindi related sa niche ninyo before. So yan guys, dapat lagi kayong ready kapag magpapalit. Sayang naman yung pinaghirapan ko kasi ang tagal-tagal ko nga gumagawa ng content, tapos wala naman din nagsusubscribe sa akin, nanonood lang sila. Sa una, gano'n naman Kagaya doon sa kabilang channel ko, papakita ko yan dito sa papakita ko yan. Kagaya niyan sa unang channel ko. Hindi ko na-expect yan, hindi ko na yan siya pinansin, wala na akong pakialam. Tapos, nagulat na lang ako ng one time na parang, may trabaho na kasi ako Gusto kong silipin kasi baka sabi ko may nag-comment kahit isa lang. Kasi dati walang nagko-comment, walang nanonood, walang pakialam yung mga nanonood doon sa basta lang umaalis. Kasi mararamdaman mo yan kapag hindi nag-like. Tapos, nagulat ako, na tumaas yung analytics ko. Sabi ko, may nag-viral siguro. Tinignan ko. May nag-viral nga 2 video ko. Ngayon, pagtingin ko 500 likes na siya. Ayaw ko lang ngayon kasi hindi ko na siya sinisilip Dito kasi ako pumupo sa bagong ko ngayon, account ko. Sisilipin ko ulit. 500 plus na. Tapos yung comment sobrang haba na wala akong reply. Maraming tanong. So yun, nung pagkasilip ko, hindi ko na nasagot yung mga tanong nila. Nag-reply ako, siguro mga 3 months ago na yung comment nila. Bigla lang talaga nagpapaviral si YouTube, kaya lagi ninyong babantayan. Kasi sayang yung moment na yun. Kasi yun na yung pagkakataon ninyo na umangat yung YouTube channel nyo. Kaya kayo, kapag tinatamad na kayo, lagi ninyong iisipin. Kagaya nga nangyari sa akin, wala na sanang pag-asa Wala na ako ng gana. Tuloy-tuloy nyo lang talaga yung paggawa ng video kasi darating yung araw, yung isa sa mga video nyo na wala halos views, biglang magba-viral. Magugulat kayo, talagang pinagbibigyan din pala ni algorithm yung mga small content creator, lalo na kung nagsisimula. So ako dun sa video ko na yun, konti pa lang yung videos na gagawa ko yun. Basta yung pinopost ko sa Facebook, basta account mo yung pinagpo-postan mo, walang violation yun. Account mo rin yung pinagpo-postan mo. So ako nililipat ko sa Facebook, yung galing sa Facebook nililipat ko sa YouTube. Kaya yun, dumarami yung videos ko at active talaga ako na nagpo-post sa account ko sa
sa YouTube. Gustong-gusto rin ni YouTube yung active talaga na nagpo-post, yung lagi kang may content tungkol. Ako kasi isa lang din naman ang ang content ko sa YouTube ko at saka sa Facebook ko. So bigla siya nag-viral. Lahat ng mga ng mga pino-post ko doon, kinontinue ko yun eh. Kaso lang sana ni-reply ko yung mga comment nung unang nag-viral na video ko. Kasi yun pala yung ipapakita ni YouTube. Kasi kung pinopost ko yun, baka nag-million yung views ko doon. Unti-unti siyang lumalaki hanggang sa palaki ng palaki. Hanggang sa nahinto kasi hindi na ako naging active kasi na busy na rin ako sa trabaho. Tapos ngayon na-realize ko, mas malaki pala yung pwede kong kitain sa YouTube kaysa sa kinikita ko sa trabaho. Kung tinuloy-tuloy ko yun. Kumbaga momentum na yun eh. Pagkakataon na sana yun. Kaya kayo guys, kung baguhan kayo sa paggawa ng YouTube channel ninyo, ipagpatuloy nyo lang. Kasi may pagkakataon din talaga na magba-viral kayo. Marami kasing mga kagaya din ninyo, yung mga matataas na content creator, nagsimula rin talaga sa baba bago sila umangat. Nagkataon lang na nabantayan nila na nag-viral sila, na naalalayan nila yung pag-viral nila. Kasi dapat kapag ikaw na nag-viral ka, dapat nire-reply mo lahat ng mga nagko-comment sa'yo. At saka, lagi kang makikipag-interact sa kanila kasi yun yung pagpataas ng momentum mo doon pagdating sa pagbabiral mo eh. Hindi ko alam kung anong tawag doon kasi baguhan lang din akong content creator. Mahilig lang talaga ako magbasa. Kaya mahilig ako mag-share ng mga learnings ko sa YouTube at sa Facebook. Kaya doon din ako nag-viral sa Facebook. Kaya meron akong 25,000 followers sa Facebook. So, yun lang yung yung hilig ko. Kaya dapat kung maggagawa kayong content, yung hilig nyo rin para hindi kayo masasawa na gumawa ng sarili ninyong content. So, una mahirap kapag may ina-expect. Ako kasi, nung time na yun, wala akong ina-expect na magbabiral ako. Wala akong iniisip na kikita ako dito. Yung Facebook ko nga napabayaan ko, hindi ko alam na pwede palang kumita doon. Tsaka ko lang siya inactive. Ayun nga, nang hinayang ako kasi malaki pala yung kinita ng Facebook ko na hindi ko pinansin hanggang sa nawalan ako ng views na dahil nga hindi na ako nag-upload sa Facebook. So yun, ipapaliwanag ko rin pag may time na ganun. Yung tungkol doon kapag hindi ka na naggawa ng content mo doon sa Facebook. Kasi meron akong 25,000k followers sa Facebook na napabayaan ko na talaga kasi ang gusto ko lang naman mag-post lang ng mag-post. Hindi ko na-expect na, yun nga tulad nga ng sinabi ko, mas malaki pa pala siya sa sasahurin ko yung kikitain ko sa pagko-content creator. Kaya marami akong mga kaibigan nag-push sa akin na ituloy mo yung pagko-content. Baka nga hindi ka na magtrabaho kapag nagko-content creator ka, yun yung sabi nila sa akin. Nung tumingin ako sa YouTube, marami nga pala talagang kumikita na yun yung parang pinakahanap buhay nila. Hindi kasi ako masyadong active, basta ako post lang ng post eh. Ganun pala yun, post ka lang ng post na hindi mo iniisip yung kikitain mo, maaaring mabigyan ka ng opportunity. Para based lang sa experience ko, yun talaga. Tapos yan, hindi ako nagpapalit ng niche eh. Parang, ang akin lang kasi nilagay ko pangalan ko lang. So kahit halo-halo yung niche na nilalagay ko, okay lang. Kasi pangalan ko lang din naman. So parang yung pangalan ko talaga yung nakilala dati doon sa Facebook. Hanggang ngayon, active pa rin yung Facebook ko na yun. Pero hindi na ako masyadong nagpo-post doon kasi mas focus ako ngayon sa YouTube. So ngayon guys, kapag malapit ako matapos kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Pahinga ako ngayon. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo guys, huwag kayo basta-bastang papalit ng niche dito sa YouTube. At kung meron man kayong i-upload na hindi related, pwede yung malapit doon sa niche ninyo para hindi kayo mahirapan at hindi rin mahirapan mag-adjust si algorithm para sa bago ninyong content. Mas maganda kasi yung mga dati mong subscriber, viewers mo pa rin sila. Kaya dapat yung i-upload mo is related pa rin dito sa bago mong content. So yan guys, hanggang dito na lang guys. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell kung gusto niyo ng related sa medical or related sa topic ko na ito ngayon. At related din sa Lotto. Thank you!